Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong mag-asawang Diskaya, Sara ba yan? Sara at Curly Diskaya. Ano ngayon, laman ng mga balita, iimbestigahan na ng BIR ang kanilang mga buwis na binabayad, at ang customs iimbestigahan na rin yung kanilang yung kanilang mga mamahaling sasakyan, luxury cars. O ito, mga kabunyog, iimbestigahan na ng BIR kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang pamilya Diskaya. Iimbestigahan na ng Bureau of Customs yung kanilang mga mamahaling sasakyan. Kasi talagang bakit iimbestigahan ng BIR? Bakit iimbestigahan ng Bureau of Customs yung mamahaling sasakyan nila? Kagagawan din itong mag-asawang ito eh. Ibinandila nila, iflinont. Pinagyabang nila ang kanilang yaman. O ngayon, nakakuha ng atensyon ngayon. Nagbabayad ba kayo ng tamang buwis? Yang bang mga mamahaling sasakyan na yan na galing pala sa abroad, mga 100 na sasakyan yan, paano ba yan dinala sa Pilipinas? Nagbayad ba yan ng tamang customs, custom duties? Yun, iimbestigahan na. O, bakit kayo ngayon iimbestigahan? Pati sa Senado iimbestigahan. Linagay nila sa alanganin ang sarili nila. Sinong may kagagawan nun? Sila rin. Naging mayabang sila. Binandila nila yung yaman na yan. Nagpa-feature pa sila kay Julius Babaw, Corina Sanchez, o yun. Kumalat yung Kaya ngayon, kagagawan din nila. Kung ngayon ay nalalagay sila sa mga problema, nag-backfire sa kanila. Yung pagbabandila nila, pagyayabang ng yaman, magba-backfire sa kanila ngayon. Nagiging yan ngayon? Nakuha nila yung atensyon ng mga ahinsya ng gobyerno. O yan, kagagawan nila. Kaya mga kabunyog, ang DPWH, ang Senado, iimbestigahan na sila eh. Pinapatawag na sila ng Senado, ng Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon. Hindi sila umattend nung isang araw, September 1. Pag hindi pa raw sila umattend, ipapa-aresto na eh. Doon, sa pagdinig na yan sa September 1, papalabasin dyan yung ano ba yung nila, mga kontrata. Imaginin mo naman kasi, 31 billion yata ang nakuha nilang kontrata. Nang tinanong pa ito, si Diskaya, nung tinanong ni Julius Babaw, ano po ang naging daan para kayo yumaman? Kasi galing kayo sa mahirap. From rags to riches. Ano po ba ang naging daan para kayo yumaman? Alam niyo kung anong sagot ni Sara Diskaya? Nang mapasok daw sila sa pagkukontrata sa DPWH. Yun lang. Nang mangontrata na daw sila sa DPWH, yun. Okay lang sana yan. Kung yung mga kontrata mong nagawa ay magaganda ang mga ibig sabihin, hindi substandard, hindi defective, maayos, ang ganda ng record mo. Ang problema hindi. Yung mga projects nila. Halimbawa, yung binisita ni PBBM doon sa yung binisita ni PBBM, yung sa St. Timothy yun eh. Doon sa isang barangay sa Kalumpit. Yun? St. Timothy. Ang may gawa noon, palpak. Hinawakan niya yung simento o ganyan. Kaninong project yun? St. Timothy. Sino ba yung St. Timothy? Yun, kila yun? Kila Diskaya yun. Yung mga proyekto sa iba-ibang lugar, St. Timothy, St. Gerard, kung hindi man Alpha and Omega. Kanila lahat yun. Doon yun sa Actually, siyam ang kumpanyang tinayo nitong mag-asawang Diskaya. Lahat nangungontrata sa DPWH. Talagang sila yung nangunguna dun sa listahan. Kaya ngayon, finiture nila yung kanilang yung kanilang bahay, pinakita kay Julius Babaw, kay Corina. Hangang-hanga si Julius Babaw at si Corina. Sabi, ang swerte nyo naman, ano bang naging dahilan kaya kayo naging sobrang yaman? Talagang from rags to riches na kwento. Ayun, kaya lang nung tinanong, from rags to riches, anong dahilan? Pagpasok nila sa pangungontrata sa DPWH, patay. Alam naman natin ang imahe ng DPWH. Pag sinabi mong kontraktor ka ng DPWH, medyo questionable na yan. Okay lang sana kung maayos yung mga project. Tulad ngayon na yun. Lumalabas ngayon ang daming mga substandard, defective na mga projects. Marami pang ang flood control project sa Manila, Metro Manila, NCR.
nakatingga, hindi gumagana. O kaya ngayon, yung mga pagbaha na yun, pwede pang sa kanila na naman yun tapos habang yung mga proyekto mo palpak, substandard, ang yung mga sasakyan, 100, mamahalin lahat, galing sa abroad. Tapos yung bahay mo, ang rangya-rangya, parang palasyo. Pinagmamalaki mo yon. Yan. Yan ang problema dyan. Kaya, yung pagbabandila ni Sara Diskaya at ng asawa niya ng kanilang yaman, pina-feature pa nila na nakita ng marami. At ano pa siya, imagine niyo, bakit mo binili tong Rolls Royce na ito na sasakyan? Ano pong nagustuhan niyo diyan? Sabi ni Julius Babaw. Sabi ni hindi, gusto ko lang naman dito. Ang gusto ko dito, nagustuhan ko yung payong kasi may payong siya. Imagine niyo yan, bumili ng Rolls Royce dahil sa payong. Tapos yung Bentley naman na sasakyan, mahal din yun. Bakit niya naman binili? Dahil naman daw dun sa wine. Yung cup ng wine. Mayroong cup ng wine dun. Para pinagyabang mo. Dahil lang pala dun sa payong, binili mo yung Rolls Royce. Dahil lang dun sa cup ng wine, binili mo yung Bentley. Talagang pinagyabang mo. Talagang pinagyabang mo ang yaman mo. Kaya lang, pag tiningnan, saan galing? Ikaw na rin nagsabi, pangungontrata sa DPWH. Okay, tingnan natin yung mga kinontrata mo sa DPWH. Yun na, substandard. Kaya kahit yung DPWH ngayon nalalagay sa alanganin, silang mag-asawa rin nalalagay sa alanganin. Bakit? Binandila rin kasi nila. Yung iba nga, sinisikri, yung ganyan, hindi yan binabandila kasi nga makaka-attract ng attention niya. O ngayon, na-attract yung attention ng BIR. Nagbabayad ba kayo ng buwis? Pati yung Customs, Bureau of Customs, titingnan na ngayon. Yung bang mga sasakyan na yun, dumaan sa proseso, nagbayad ng tamang custom duties. Yun. Kaya mas maraming problema. Kumbaga, yung pag-flaunt ng wealth, nag-backfire. Yan yung dyan. Inaano sila ngayon. Problema nila ngayon. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.